morning po, Kuya Vlog. Okay mga tol, ito na naman po si Brad Vlog. Itong vlog ko, medyo magiging mahaba to. Kasi ito yung tungkol sa aming chapter na Alpha Epsilon. As you know, ang Alpha Epsilon ay galing po yan sa Picat. Tapos napunta sa Iris, St. Anthony's High School sa St. Anthony's Catholic School ba yun o high school, hindi ko sure yung school na yun kung ano tapos kumalat sa community sa Pandacan, Santa Mesa, San Andres, nagkaroon sa Intramuros. Tapos yung sa Intramuros, na-relocate sila, napunta sila ng General Trias, Cavite. Tapos parang balita ako, may nagsabi sa akin na taga Batangas na meron din daw Alpha Epsilon sa Batangas, parang sa Kalatagan yata. I'm not very sure. Pero nabanggit nga niya, kaso nga lang, yung mga brad doon is talagang tulog. Tapos meron din kami sa Dinalupihan, Bataan. Ngayon, nakakuha tayo ng short brief history doon. Tapos meron din tayo sa Iba, Zambales, na wala akong kilala sa Iba, Zambales. So, pero isasama natin yung Iba, Zambales. Kasi dati may mga nakakausap ako ron, talagang mga Alpha Epsilon sila ng Zambales. Although medyo parang sila, naiilang kasi nga siguro wala ring mga ka-chapter na nakakapag-asikaso sa kanila. So ayun. So umpisahan natin okay. So ito brief history namin sa sa Picat, Philippine College of Arts and Technology ba? Ang Picat, Philippine College of Arts and Technology, tama. Alam ko kasi may pinsan ako dyan nag-graduate Tapos kuya ko pumasok din dyan, mga pinsan ko. So ayun, so na-found siya sa Picat, di ba? Alpha Epsilon. Ayan, na-organize nga siya doon by Alpha Pi Omega. Mga apo po ang Tapos may kasamang isang SRB na galing sa Omega chapter ng Fiati. Ang pangalan po ay Bong Sabala. So yun po ang ng Picat. Tapos yung mga apo, magbibigay lang ako ng ilang pangalan na natatandaan ng aming mga elder. Brad Boy Rason, siya po yung GC. Tapos Willie Lopez, Karim Asar, Graho, tas Philip, Mon. Tas may mga sorority members na sa mga sisters ng apo, sis Emmy, siguro pati sila sis Dolor na makikita niya sa picture dyan, yung unang picture na makikita niya, sis Dolor, kasi lagi siyang kasama ni Brad Mar dati pag kami service. Pero hindi po siya SRB, siya po ay apo. Tas namit ko siya nung sa Upsilon service sa Mandaluyong. Tas nung mamatay si Brad Mar noong 2011, ayun, namit ko yung mga apo na pinakilala ako ni Brad Joel Amansek. Dun sa mga apo na nagbigay sa kanila, sinasabi niya nga ito, sadista, gumagana, natatawa yung apo mga ilang apo rin yun, yung namit ko nung patay si Brad Mar Bautista. Rest in peace po, Kuya Mar, we love you. Tapos ito yung mga first recruit. So ito yung mga chartered member ng Alpha Epsilon, SRB Alpha Epsilon. Danilo Pancho, Roel Perez, Mike Reyes, Joel Amansek, Mar Bautista, Rodel Diaz, Jim Cabal, Ray Takbas, Ode Tapang, Ruben Miranda. This sabali na divide sila sa 3-4 na batch, sabi po sa akin ni Kuya Joel. Tapos ayun nga, so bilang mga neophyte, yun, tinuruan sila ng mga doctrines, yung mga guiding principles, mga ganon, ng mga apo, together with the
Brad Bong Sabala na nag-iisang SRB, no, kasi ano siya, transfer siya, transferee. Tapos winelcome nga siya ng mga apo doon. Okay, so SRB ka, and then magbuuin na natin ng SRB dito sa Alpha Epsilon. So parang ganon yung kwento. So dumaan sila, baptismal, semifinal, final, rituals, under supervision po yung nga ng apo at saka ni Brad Bong Sabala, kasi siya SRB na nun ng Omega nga, di ba? Tapos ayun, naging full-fledged na po yung yung mga chartered namin. Ayun, natutunan nila yung mga prinsipyo ng scouting. Tapos hand in hand, nakapag sila ng mga service, nakapag-render sila ng mga services kasama mga apo. At mga yung LFS naging way of life nila, doing a good turn daily, yung atin pong slogan, di ba? Do a good turn daily. So talagang sa scouting talaga tayo kumbaga i-base yung ating mga lectures from scouting talaga. Tapos nga yun ang ng apo di ba? Ayun. Tapos yung Alpha Epsilon dumami. Ang mga nire-recruit nga daw nila yung mga honor rolls, mga honor students The 12 jewels, may tinatawag silang the 12 jewels. Tapos karamihan sa kanila nag-found ng mga community, kagaya ni Bradmar, nag-found siya sa Kalimbas. Tapos si Brad Jimmy naman nag-found sa San Andres Bukid. Ayun nga, kumalat, meron karon nga dun sa school ng St. Anthony, kaso hindi na namin alam kung sino. Sa Pandakan hindi namin alam kung sino, pero may batch 79 kami sa Pandakan Tapos Iris, yun nga, 1978 yata nag-transfer naman doon si Brad Danilo, kung saan inorganize niya naman sa Iris ng 1979. So yun po ayun, hanggang magkahiwa-hiwalay, pero hanggang sa tumanda sila, nagkakaroon sila ng reunion. Nakikita ko yung mga pictures niya, makikita nyo rin dito. So yun po ang aming humble history sa Pikat na isinare po sa amin sinare po sa akin ni Kuya Joel. Ang alias niya po ay Raha Suleiman or Raha Sulaiman. So andito na tayo ngayon, papunta na tayo sa Iris, mga kapatid. 1979 yata, ayon sa kay Brad Wilson na binigay niya sa aking info, Alpha Epsilon, 1979 sila sumali. Yung exact date hindi na namin matandaan. So mga mid-July, but hindi pa sure. Tapos ang nagtatagpo ay si Utol, kapatid na Danilo Pancho. Yun nga, galing siya sa Iris, isa siya sa chartered member ng Alpha Epsilon sa Pikat. Tapos ang tanda ni Brad Wilson po ay sila Brad Utol, Brad Filomeno Esmeria, ang unang MI. Tapos ang unang GC syempre si Brad Danilo Pancho. Tapos Bing Cruz. Yan, mga kasama niya. Mga magkakaklase sila, 4th year. Yan. Yan po ang sa Iris. Nung napunta sa Iris, tas ayun na, dumami na sila ng dumami. Tanda ko pa yung kapatid, yung kuya ni Brad Boy Alag. Si Brad Boy Alag, batch 85, pagkakatanda ko Pareho sila ni Brad Poli, Cesar Polayapoy. Tas yung kuya ni Brad Boy Alag, yan, isa sa mga sinauna sa Iris yan. Dati may picture pa yan kaso
Ngayon, hindi ko na maano. Tapos hanggang kumalat na, ang dami na. Sila Jason Ripalda, sila Brad Baston, sila Emerson Ulit, si Boy Anarchy, Tony Bungo, tapos sila GC namin noon, si Brad Ambet, Bilyamin, siya GC sa school, tapos ang GC naman sa labas, si Brad Baston. Yun, winelcome kami ni Brad Baston doon, nung mga bago kami sa Pandakan. Tapos, ang Alpha Epsilon, kumalat siya sa Santa Mesa, San Andres, Sampaloc, Pandakan, Quezon City. Tapos itutuloy natin yung sa iba pa, sa Intramuros at saka Dinalupihan. Meron nga kami sa Iba, Zambales at saka Batangas. Pero sa ngayon, ito muna. Okay? Okay. So, tas ayan, makikita nyo yung mga picture na inano ko. Ayan, sila Kuya Wilson, tsaka yung si Bing Cruz, yung Brad Esmeria. Ayan, makikita nyo. Tas yan yung mga taga-Iris na, mga tumatambay lagi kila Jason Ripalda, kaya nagkaroon ng SRB sa amin. Ayan, makikita nyo sila Brad Polly. Mga bata pa sila, sila Brad Ulit. Yung iba, hindi ko na matandaan yung mga pangalan Pero sila Boy Anarchy nandyan. Tapos sila Carino, Stone Bungo. Makikita nyo yan dyan sa mga picture na binigay sa akin ni Louie. Tapos yan si Dodong Diamond nga, yung first GC sa amin sa Pandakan. Tapos sila Jason, yan mga organizer. Si Eric Candelaria, mga taga sa amin yan, mga SRB. Ayan, si Tony Bungo. Dati yan si Tony Bungo, madalas siya pagkakainuman si Jason, drama sa babae. Naalala ko lang, nakakamiss din yung mga kapatid natin. Pero ayan, tas itutuloy natin yan mamaya sa iba pang mga chapter. Kagaya ng Intramuros, General Trias at Dinalupihan. Sila kasi nagpasa sa akin ng history, ng brief history. Okay, so dito makikita nyo na yung kami na, mga makikita nyo rito. Mga taga iba-ibang community sa Pandakan, sa San Andres, at saka ito sila Brad Teofilo ng St. Anthony's. Sa St. Anthony's kasi nag Alpha Epsilon sila May mga namit ako mga taga St. Anthony, siguro mga 3 o 4 mga Alpha Epsilon. Nung dati may patay sa San Andres na taga Beta Tau yata. Ayun, in-invite kami ni Brad Ipe, pumunta kami dun sa patay. Tapos may mga nakausap ako, mga ka-chapter namin galing St. Anthony's. Kasi hindi ko na alam ang mga Facebook nila Pero ito nga si Brad Teofilo, ang pinaka representative ng St. Anthony's. At saka si Brad Ega yata, kasi wala akong makitang picture ni So ito sila Brad Teofilo, tapos ito na kami nila nila Snoopy, Cyrus nung nag-celebrate kami sa Pandakan. Tapos ayan, makikita nyo nga si Papu. Ayan. Sayang wala yung mga picture namin nung nung unang attend ko nung 2010 yung unang attend ko sa kanila. Pero ito 2012 to, alam ko nag-celebrate ng anniversary sa Pandakan. Ayan, sila Sis RB, mga sis. Ayan, group picture, marami-rami kami dyan. Ayan, mga taga-Pandakan, karamihan. So ayan, ito pa sila Brad Emong. Tapos nang umattend kami ng motorcade, nagpunta kami sa Tapos yung iba sa service ng Pandakan. Ayan, si Papu kasama ko.
Si John Lanuevo, hindi nawawala sa ano ko yan. Basta in-invite ko yan, si John Lanuevo. Masaya kami. Sila Kuya Joel, umaten na. Si Brad Danilo Pancho, naka-attend na siya nun. Yan. Okay, susunod natin yung mga General Trias at saka Dinalupihan Bataan. Okay, tas dito naman tayo sa Alpha Epsilon Intramuros. Bali na organize sila August 15, 2000. Buti sila yung petsa talagang kumpleto at detalyado. Sa Maestranza Compound sa Intramuros, Manila. So August 15, year 2000. Tapos ang organizer nila sila Brad Melchor Escalante, Manuel Chris at Moro. Sa bali 4, Melchor Escalante, tas Manuel, tapos Chris, tas yung huli, yung pang-4, Moro. Bali may blessing to ng Delta chapter sa Intramuros din, at saka ng Omicron chapter sa Letran. Kasama na pinamumunuan ni Brad Benz Bengat. So si Brad Benz, isa siya sa organizer din o kinikilalang advisor ng Alpha Epsilon Intramuros. With other brothers from Delta, bukod kay Bengat, with other brothers from Delta, tapos Omicron at saka Alpha Delta. Ewan natin kung yung Alpha Delta is school o community. Okay, tapos sa mga 2005 nalipat daw sila sa General Trias, gawa ng siguro relocation. So hanggang paglipat nila sa General Trias, pinagpatuloy ni Brad Anthony Escalante kasama si Serge Escaro, Levi Arciaga at saka Jeffrey Ramos, hanggang sa dumami sila ng dumami doon. So ayun ang history ng Tas ngayon gagawa kami ng gumawa kami ng service noong November 12. Kasi nga nag-birthday ako. Sabi ko parang gusto ko magpa-service. Tinanong ko sila, Brad, okay ba sa inyo? Gusto nyo ba? At okay naman sa kanila. So yun, nagkaroon ng service. Suportado ng Cavite Provincial Council at napakaganda nung naging service nila. Nagkaroon ng oath taking, tsaka maraming umattend. So ngayon sa ating Alpha Epsilon Intramuros at General Trias. So finishing touch, ito na yung sa Dinalupihan. Yung sa iba hindi ko na matatalakay, masyado nang mahaba. So sa Bataan, na-organize sila 2008 ni Brad Rafi Basco at ng kanyang kapatid na si Jason Basco. Mga taga-Iris din to, si Utol Rafi. Dati nakakausap ko pa siya around siguro mga 3, 4, 5 years ago. Hindi, mga matagal na rin, mga 8 years ago yata, mga ganun. Nagkakausap kami ni Brad Rafi nung nasa Saudi siya. So, hindi ko alam kung ilang taon na kami nagkakilala. Kaso nga, nung nawala yung account ko, ayun, nawala na rin yung mga konta ko sa kanila. Pero eto yung ang kinaganda sa sa Dinalupihan. Natulog din daw sila sabi ng Brad. Nakausap ko. Siya yung GC. 2019 Asia, ang batch niya. Si Utol Arem Aquino. Nandun nga sila nung nakaraang chapter anniversary na ginanap sa Sampaloc yata yun.
Tapos sabi niya nga, bago daw umalis si Brad Rapi, pagtulungan nilang buhayin ulit yung chapter. Kaya ngayon, ayan, buhay na buhay sila. So makikita nyo, ang dami nilang service, meron silang page na Alpha Epsilon Dinalupihan, naka-like ako doon, naka-follow ako. Kasi magagaling tong mga bata. Talagang mga bata ngayon, iba talaga sa kabataan namin noon. Pero ibig sabihin, nakapag-organize ng mga gantong chapter ang mga ka-chapter ko, magagaling ang mga ka-chapter ko para makapag-organize sila ng mga ganong chapter. Kaso nga lang, meron mga napapabayaan, kagaya nung sa Sambales. Dati meron akong mga friend doon Hindi sila para silang naiilang makipag-chat. Hindi sila ganong active sa mga services. Tas mahirap silang kausapin, parang naiilang nga, parang ganun. Pero ngayon may friend ako, ewan ko, yung Denmark Arca. Ewan ko, taga Dinalupian siya. Ay, taga Sambales. Minsan nanonood siya sa live ko So ayun, ito yung mga ginagawa ng mga kapatid. Ang ganda ng mga pictures nila ng ating mga kapatid. Hanggang marami silang service, tsaka kung ano-anong mga event. Hindi ko na lahat kasi nga para short, kanya-kanyang panahon, kumbaga. Pinutol-putol to, tas inedit ko na isa-isa. Kaso nga lang, hindi ako magaling mag-edit. So, okay na rin sa mga kapatid, sa mga ka-chapter ko, yung mga hindi nasama sa litrato, hindi nasama sa, hindi ko man nabanggit. Syempre, basta tayo, buo tayo, Alpha Epsilon tayo. Tayo ay pamilya. Tayo ay magkaka-chapter at sana magpatuloy yung mga magagandang ginagawa natin. Okay, sige. Okay na po mga kapatid. Sige po. Ako po ay mag-a-apply ng trabaho at ako ay wala ng pera. Sige po. Brad Vlog, Alpha Epsilon ng Lexa.